Good evening, Vince, and welcome back to General Assignment. Ay magandang gabi ho, Sir Miguel. And then sa lahat ng mga audiences natin sa buong panig ng mundo, it's good to be back here and thank you for inviting us again to talk about important issues, especially around our seas. Okay, Vince, the reason that we thought about you, Greenpeace, is because, you know, the past couple of this is actually a protracted issue, no? An extended issue. Itong standoff sa West Philippine Sea, no? Although alam natin yung military aspect niyan, hindi kayo nakikialam. Pero pag isang karagatan na ganito ay mainit, ibig sabihin na may ongoing military standoff. Minsan nakikita naman natin sa mga sa balita, no, sa mga nire-report din ng Navy at ng Coast Guard, is ang parang nakukot in the crossfire dito ay yung kalikasan. Na may ulat na itong mga Chinese fishing vessels, pinagkukuha daw yung mga giant clams doon sa, yung ba yung sa Ayungin Shoal o tsaka yung mga corals. Dahil alam natin yung mga Chinese ginagamit yung mga corals na yan sa kung anong bagay, no? Yung palamuti, yung for yung mga aquarium nila siguro, at yung iba ginagamit pa ata mga aphrodisiac yung mga ganyang bagay. Okay. So, in other words, ang nagiging problema diyan paano na yung conservation ng mga likas na yaman ng Pilipinas? Okay po. First po, yung Greenpeace doesn't we are not in a position to make a comment on any territorial claims. Okay. You know, especially with the political disputes between Philippines and China. But what is important also, even in the absence of any territorial or political claims between China and the Philippines, yung karagatan ho between Philippines and China is basically overfish and nasisira na ho yung ating karagatan. Maski ho hindi mga Chinese, pumupunta ho sa ating bansa, nangunguha ho sila ng isda. So pumapasok sila sa ating teritoryo para mangisda dito sa atin? Opo. Tapos inuuwi sa kanila, ginagawang delata, tapos binibenta ulit dito? That's one of those possible aspects. One of the reason why our foreign neighbors actually come into our waters, because nagkaubusan na rin ho ng isda sa kanilang waters, even on their areas. If you can remember, yung Taiwan fishermen na nag-intrude sa Philippine waters and the northern parts of the Philippines, themselves say na may problema ho sila sa tuna supply sa kanilang areas. So ito hong overfishing, kung balikan ho natin, ito ay nagdudulot ng problema ng security. So if you want to address this problem of intrusion, Philippines is in the best position to show kung paano ho natin pinapangalagaan yung ating karagatan. And at the same time, we are going to use it as an example to other countries to do the same. Kung on the other hand, yung pagkukuha ng mga clams, nasa CITES na yan nasa listahan na yan na it's basically threatened and endangered na hindi siya pwedeng kainin, hindi siya pwedeng i-harvest anywhere else, hindi lang sa Pilipinas or maski sa ibang bansa na nakapirma doon sa agreement to protect those kind of species. So, Greenpeace, alam natin na hindi naman yan na isang organisasyon na limitado dito sa ating bansa, no? Worldwide organization to, at merong clout ito in as far as influencing national policy siguro ng mga bansa kung saan kayo meron tanggapan. So, ano ang inyong panukala, ano ang inyong suhestyon, anong inyong mga isinusulong na mga posibleng pagbabago nang sa ganun itong mga water resources natin, mga ocean resources natin ay hindi naman maubos ng katulad sa pagkakaubos ng ating mga forests. Ang Greenpeace ho, kasama ng iba't ibang organisasyon, even scientific institutions such as the Marine Science Institute, yung mga marine scientists natin, even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. BFAR. They themselves, a couple of years ago, nagsabi ho tayo na may problema ho yung ating karagatan. We are facing an unprecedented crisis. So that is why nag-push tayo ng roadmap to recovery. Yung roadmap to recovery, that's a national proposal
na kailangan i-implement ng national government ho natin, lalo na ho si President Pinoy, especially na sinabi niya kailangan ng pahingahin yung karagatan. Now, to actualize kung paano natin pahingahin yung karagatan, how to rest our seas, basically, napaloob ho sa roadmap to recovery for our Philippine seas. Anyway, para sa ating mga viewers, if you want to take part in our discussions, you can text your questions or reactions to mobile number 0915 2096012. I repeat, 0915-2096012 if you want to take part in our discussions. Hindi lamang po kasi si Vince ang ating guest, pati kayo, maaring makilahok sa ating programa kung sa tingin nyo nakaka-relate kayo sa isyong aming tinatalakay ngayong gabi. Pero tutukan natin, Vince, itong tuna. Dahil alam mo, itong tuna, bukod sa ang pagprotekta sa tuna hindi lang yung environment no, yung pagiging environmentalist natin, kung hindi yung pagiging practical natin umiiral din dahil kasi ito ay napakalaking industriya at maraming mga Pilipino ang umaasa dito para sa kabuhayan, no. Partikular na dito sa Gensan, no, kung saan marami tayong mga viewers diyan sa General Santos at according to you pati sa Kabikulan, this is a fertile area for tuna. Pero ano ba yung sinasabi na mas marami pang tuna natin dito ang na-harvest ng mga dayuhan dahil kasi makabago ang kanilang teknolohiya at medyo kulang siguro yung Coast Guard natin, Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy as far as maritime vessels, no? Comparing ho to other countries in terms of harvesting or catching species like tuna, yung atin po, hindi ho tayo gaano ka-abante. So, hindi ho gaano ka-efficient yung ating pamamaraan sa pagkuha ng tuna within Philippine waters. Mas nakukuha ho ng ibang bansa. Pero, we should also remember that Philippines, as a country, di ba, nasabi yung mga kanina na yung General Santos, our tuna capital, it's important to know na 90% or more than 90% of tuna in General Santos, being landed in General Santos, doesn't come from the Philippines. No? Oo. Kinukuha ho natin yung tuna sa General Santos, kinukuha ho natin sa our neighboring waters. Ito ho yung tinatawag natin na Pacific Commons. Yung Pacific Commons po ay outside ng EEZ or Exclusive Economic Zone or territorial waters ng Philippines. So kahit sino, parang free for all. Oh, it's a free for all. It's outside ng territories ng mga ibang bansa. Sa madaling sabi, this is international waters. These are international waters na pinupuntahan ng ating mga fishing fleets. Bakit ho tayo pumupunta doon? Kasi nagkaubusan na ho ng tuna dito sa Pilipinas. And then, nung pumupunta ho tayo doon, nagko-contribute din ho tayo ng pagkaubos ng species ng tuna sa ibang bansa. Kasi po, ang pumupunta sa high seas or international waters ay gumagamit ho sila ng mga nets na pati yung mga baby tuna or yung mga juvenile tunas ay nahuhuli. So, sa atin, hindi masyado, no? Dahil sabi mo medyo old school yung pangingisda natin. Oo. Ganun po, pero bago ho tayo po, the reason why tayo lumabas sa international waters is because inubos muna natin yung tuna dito sa Pilipinas. Kaya nga, so, we are asking, tuna? Well, kaunti na lang ho yung tuna dito sa Pilipinas, lalo na sa Celebes Sea. So ngayon po, kung titingnan ho natin within the industry, yung mga purseiner, yung mga nets na gumagamit ng nets na kumukuha ng tuna, kinukuha nila yung mga maliliit. So yung wala may mga illegal chance. nets, may mga legal na nets, may illegal na nets. These are legal nets, but the sizes of these nets, kinukuha pati yung mga maliliit na tuna. So hindi ho nabibigyan ng chance yung mga tuna na makarecover at saka lumalaki. Malaki yung impact niyan. Kung titingnan nyo po, yung General Santos City, di ba nakikita natin yung may nag-aalsa ng tuna, malalaking tuna, these are not being caught by nets. Ito ho yung kinukuha ng handline. So, meaning, yung mga sports fishing. yung mga malaking industriya din ho itong handline fishing ng tuna kasi sila yung specific, kinukuha yung malalaking tuna, yellowfin, mas maganda yan, big siguro. eye. Oo. Kaso lang, naapektuhan ng itong industry na to dahil inuubos yung mga maliliit na tuna. So wala na bang silang batas chance. na nagsasabi na hindi dapat masinsin masyado yung lambat na ibinebenta sa publiko? Meron hong batas talaga dito sa Pilipinas, and at the same time, there's also an international policy
governing the harvesting of tuna. But unfortunately, hindi ho ito na ipatupad dito sa Pilipinas. Kaya nga po yung mga kasamahan nating mga sustainable fisherfolk, yung gumagamit lang ng hook and line, ay umaaray na ho dahil inuubos yung mga maliliit na isda, hindi na ho napalaki. Vince, meron ba kayong estimate kung ilang tao maapektuhan, ilang pamilya maapektuhan kung tuluyan naglaho ang Philippine tuna? Ang tuna industry actually employs 50,000 directly, no, na mga tuna workers. Pa yung mga kasama dyan yung mga sa canning and... yung directly na nangingisda, more than 50,000. Pero we are looking at more than 50,000 in terms of individuals na nandun sa processing, nandun sa canneries, at saka yung mga nag-e-export. Malaki yun. Probinsya yan, no? Kung sa bawat isang worker sa industriya, ang dependence dyan, no? Baka yan ang breadwinner, hindi lang 5, no? Sa 5, 7, baka 10 pa. So baka dito sa tuna industry, kulang-kulang 1 million ang directly or indirectly affected. Oo. Is that a fair... well, it's a fair estimate kung titingnan natin kung ilan yung mga apektado sa kung mawawala itong ating tuna industry. So pati yung mga nagpapapayat siguro, mga nagpapasexy, apektado dahil ang tuna is the alternative meat, no, para dun sa mga weight conscious, tsaka ito yung sinasabing may omega-3, no? Oo. I think it's maganda ho yung binubrought up mo yan kasi mas maganda ipalabas ho natin na yung being conscious natin na kumakain tayo ng tuna as a consumer. Let us also be conscious na hindi ho tayo nakakontribute ng overfishing. For example, yung tuna cans dyan, alam ba natin kung paano ito hinuhuli? Itong mga tuna na nasa loob nito ay mga maliliit ba na tuna ito or kinukuha ba ito sa isang heavily exploited na area? So in other words, yung consumer dapat makialam. Dapat po. Medyo yung conscientious na. Malaki ho. Hindi lang yung katawan natin ang dapat ating minamahal kung hindi pati yung tuna as a species. Okay.